so unworthy. Okay. Nakikita niyo po ako. Ayan. Magandang gabi po mga kapatid. Blessed Magandang gabi po. Good evening po, evening. Pastor. Blessed evening po sa inyong lahat. Good evening po sa inyong lahat. Praise the Lord. Sige po, mag-start na po tayo sa ating Bible study. So mag-start po muna tayo sa prayer. Let's pray. Father God in heaven, we thank you once more for this wonderful opportunity tonight. Kasama-sama kaming muli, Panginoon, albeit via Zoom and via our Facebook, Panginoon, and even later yung sa YouTube, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na sa gabing ito, samahan mo po kami at patuloy mo pong pagliwanagin, Panginoon, ang iyong mga salita upang nang sa gayon, Panginoon, maintindihan po namin ang lahat ng aming pag-aaralan. Lord, sa gabing ito, dalangin ko po as always na gamitin mo po ako na bilang facilitator mo, Panginoon, upang mag-stir up, Lord God, ng pag-aaral na ito, Panginoon. Because I know and I recognize and I believe, Panginoon, that ultimately, ang banal na Espiritu ang siyang talagang magtuturo sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Gabayan mo po ang bawat isa, Panginoon, Lord God, even, Panginoon, sa mga kasama po namin online, kung nasa Facebook man sila, Panginoon, nawa, Panginoon, although hindi sila makapagtanong directly, but allow mo rin, Panginoon, kung may tanong sila through the comment section dun sa Facebook, pwede po silang magtanong, Panginoon, at magkaroon po kami ng fruitful discussion. All of this, Panginoon, upang lumago ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tinataas ka po namin sa aming kalagitnaan, Panginoon, and we rebuke all the works of the enemy. Walang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, makakapanggulo sa gabing ito, Panginoon, pagkat itong gabi na ito ay nilaan po namin para sa iyo at sa pag-aaral ng iyong salita. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming salamat dalangin sa buhay patnubay ng banal na Espiritu at sa grasya nagmumula sa Panginoong Hesus. Amen. Okay, praise the Lord. So nakikita niyo po yung aking screen, ano? Hindi pa po, Pastor. Kita niyo? Okay. Wala pa po. Wala pa? Sige. Pero nakita niyo yung welcome to Bible study. Yeah, okay, Bible study. Nakikita niyo yun? Yes po. Okay, sige. So, sige, let's start with our Bible study. So for tonight, as I've said, no, yeah, from yung sa ating last na Bible study, because we are doing this every week, no, and dyan naman yung time nakita niyo from September, every Tuesday, I mean, so today, September 17, Tuesday, sa Qatar, 7:30 to 9, and sa Dubai, 8:30 to 10 o'clock. Ginagawa natin itong Bible study. So kung meron man, sino man sa inyo may katanungan, maaari niyo pong idulog para yun yung maging topic natin. Kagaya ng ginawa natin last week. So ang topic natin ngayon is yung katanungan last week, which is, yan. So ito yung, hindi ko makita yung aking screen. Tanggalin natin ito. Ayan. So, siguro tanggalin ko na to. Pastor John, ikaw na lang bahala pagka merong magjo-join, ha? Noted po. Kasi hindi ko makita yung screen ko. Tatanggalin ko na itong controls ng Zoom. Okay. So, ito yung katanungan last week. So, actually, dalawa yung katanungan. So, unahin natin itong unang katanungan bago yung pangalawang katanungan. Actually, yung mga katanungan natin last week is related sila, no? So, ito yung unang tanong. At the Lord's Prayer na makikita natin sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, ang Panginoong Hesus, He teaches us to pray like this, no? Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. So makikita niyo yan sa verse 12, no?
At ito ngayon yung question. Ang question is, kung ito yung sinabi ng Panginoong Hesus, kung hindi ba natin pinatawad ang mga taong nagkasala sa atin, based nga dito sa Matthew chapter 6 verse 12, sa Lord's Prayer ay hindi rin ba tayo patatawarin ng Diyos? And secondly, kung hindi buo yung pagpapatawad natin, hindi rin ba buo yung pagpapatawad ng Diyos? And maganda yung katanungan na ito kasi maaring katanungan nyo rin ito, no? Or maaring hindi sa inyo na mga nasa JRK, or maaring yung mga nakikinig sa atin sa online, no? At para naman sa atin na mga manggagawa ng Panginoon, maaring maganda rin na magkaroon ng kaliwanagan itong katanungan na ito kasi maaring maitanong sa atin ito, maaring maitanong sa inyo. Pero first of all, para sa atin, dapat maging malinaw to. No? Dapat maging malinaw itong understanding natin na ito. Kasi kumbaga nasa core to nung belief natin eh. No? So yan yung ngayon yung ating pag-aaralan. Okay? So let's proceed to the next slide. So ito yun, no, yung Matthew chapter 6 verse 9 to 13. So almost hindi pala almost talagang lahat ng Bible version na ginagamit ko is taken from the New King James Version. So kaya makita nyo dito sa New King James Version kasi is forgive us our debts ang sinabi diyan. Pero pareho lang din yan sa forgive us our sins. Diba sabi, for the wages of sin is death, no? Hindi debt na kasi itong debts na to, kumbaga pagkakautang eh, di ba? Ngayon ang sinasabi, ang kasalanan daw ay kabayaran, kamatayan. So ibig sabihin merong hinihinging kabayaran, no? Yun yung sinasabi, forgive us our debts, which is equivalent, ang tinutukoy din dyan is sin, pareho lang yan. So, sabi sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, pwede pong may magbasa. Matthew 6 verse 9 to 13. Basahin ko po. Sige po. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Amen. Thank you po, Sister Joy. So, makita natin dito tingnan muna natin yung context nitong passage na to. Itong Matthew chapter 6 verse 9 to 13. So, kung familiar kayo sa Bible nyo, ito yung passage kung saan makikita natin, especially starting from chapter 5 of the book of Matthew. Ito yung tinatawag natin na Beatitudes, no? Bakit Beatitudes? Kasi ito daw yung mga dapat na maging attitude or pag-uugali ng isang Kristiyano. So itong Matthew chapter 6 verse 9 to 13, part ito nung Sermon on the Mount kasi doon yun nangyari yung Beatitudes sa Sermon on the Mount kung saan ang mga Panginoon kung saan ang mga disipulo ay tinuruan ng Panginoong Hesus, no, kung paano manalangin. Now, hindi ibig sabihin na yan yung panalangin talaga. Hindi, yan tinuruan lang sa ganito kayo dapat manalangin, tinuruan niya ang mga disipulo, no? Pinakita niya yung correct approach sa pagpipray. Kasi kung medyo bababa kayo ng konti, pupunta kayo sa Matthew chapter 6 verse 5 to 8, makikita niyo doon bago itinuro ng Panginoong Hesus kung paano manalangin, makikita niyo doon dinidiscuss ng Panginoong Hesus yung improper ways naman ng pagpipray, no? Yung nagbigay siya ng warning about hypocrisy sa pagpipray, no? Yung mga nagpipray publicly, why for attention, magsik ng attention, no? Yung mga pagpipray against sa repetitions na paulit-ulit, no? Sabi nga na nagiging bubbling na lang, no?
Kasi yung mga tao, naniniwala sila that by that, no, their many words would make God hear them. No? So, because of this, the Lord Jesus Christ, ito binigay ng Panginoong Hesus yung pattern. And this is His emphasizing that prayer should be sincere. No? It should be sincere, hindi yung memorize. Kaya lang, ganun din, no? May mga ibang mga tao na ginawa nila, minimemorize din to. Tapos yun din ang pinipray, no? Pero hindi eh. Ang ginawa kasi ng Panginoong Yesus dyan is binigyan niya tayo ng model, no? Ng prayer. Yun ang ginawa niya dyan. So now, diyan sa Matthew 6:9-13 na yan, nakapaloob nga dyan, ito, hinighlight ko, yung verse 12. Makita nyo dyan, from verse 9, no, in-acknowledge yung holiness and sovereignty ng Diyos, yung pagsik ng kingdom and will niya, and of course, nandyan din yung verse 11, asking God for provision. At finally, sa Matthew 6:12, ito yung main verse natin, no? Forgiving and forgive us our debts as we forgive our debtors, sa New King James Version. So makikita natin, itong verse na to, nakapokus in asking God for forgiveness, no? Sabi ko nga kanina, forgiveness here is represented by the term debt, or no, or I mean yung sin, no, represents yung term na debt na ginamit sa New King James Version. So ngayon, makikita natin dito, ang sabi, forgive us our debts as we forgive our debtors. So, ibig sabihin, lumalabas, kung sa Tagalog kasi yan, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin. So, pag sinabi mo kasing gaya ng pagpapatawad namin, ibig sabihin, nagpatawad ka na. Di ba? So, ibig sabihin, nauna yung pagpapatawad mo bago yung pagpapatawad ng Diyos. Dito sa prayer na to. Mamaya lilinawin natin 'yan. Ngayon, dito makita natin kasi isang magandang kaya lang hindi ko na nailagay diyan yung verse, no. Ang haba kasi nitong verse na to. Nitong passage na to sa Matthew chapter 18 verse 21-35. Yung parable of the unforgiving servant. Alam niyo yung parable na yun eh. Itong parable na to, ito yung parable, basahin nyo na lang po no, Matthew chapter 18 verse 21-35. So i-summarize ko na lang. So dito sa parable na to, nagbigay ang Panginoon ng parable about the servant, kung saan itong servant na to ay mayroong pagkakautang sa kanyang master, at dahil walang kakayanan yung servant na magbayad, so ang nangyari eventually, pinat ano hindi na siya siningil, no? So ibig sabihin, pinatawad na siya doon sa kanyang pagkakautang. So ngayon, itong servant na to, na dahil nga pinatawad na siya, so ano na siya, he is at large, and then nakita niya yung merong pagkakautang sa kanya. Ngayon, imbis na patawarin niya yung may pagkakautang sa kanya, hindi niya pinatawad, no? He didn't show mercy. So, ang ginawa niya ay siningil niya pa rin, at naging harsh siya doon sa mga nagkakautang sa kanya. So, ano nangyari? Nakarating yung balita na yun doon sa master, nalaman niya, so nagalit ng master, no? So, ang sabi doon, basahin ko yung bandang huli ng verse. Ayan. Then his master, after he had called him, said to him, "You wicked servant, I forgive you all that debt because you begged me. Should you not also have compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?" And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due him. Ayan. So, my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses.
So makikita natin dito sa binasa natin sa Matthew 18:21-35 sa parable of the unforgiving servant. Saka dito sa Matthew chapter 6 verse 12, pareho sila, no? So nandun yung reciprocity. So kung hindi ka magpatawad, ang sinasabi, hindi ka rin patatawarin ng Ama. I think hindi naman mahirap maintindihan yan eh, di ba? Naintindihan naman natin eh, na kung hindi ka magpatawad, paano ka nga ba naman patatawarin? Parang mali naman yun, di ba? Ang Diyos pinatawad ka, ani ikaw hindi mo magawang magpatawad. So what I'm trying to say is hindi naman mahirap maintindihan to, di ba? Naiintindihan natin. Tama? Naiintindihan niyo po ba to? Itong sentence na to. So Yes, Pas. ang Yes, sinasabi amen niya po. kasi, kung hindi ka Opo. magpatawad, hindi ka rin patatawarin, ganun. Yun ang sinasabi niya, no? So hindi naman maintindihan yan, hindi maintindihan. I mean, hindi naman mahirap maintindihan. Kaya lang, ito ngayon yung ito ngayon yung as Christian, ito ngayon yung dapat natin maintindihan, no? Dapat na maliwanagan sa atin. Kasi okay, punta muna tayo dito sa passage na to. Okay. So kaya nilagay ko diyan, at the point of salvation we are forgiven. Okay? Kasi ano ba yung tinutukoy doon na forgiveness? No? Ito ba yung sa point of salvation or meron pang iba? So ganyan kasi bilang isang Kristiyano, diyan ka kasi ngayon maguguluhan, no? Or makukonfuse kung hindi mo talaga hihingi ng wisdom sa Lord, hindi mo ipagpipray at hindi mo aaralin, no, maguguluhan ka. Daanan muna natin yung mga verse. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So makita natin dito sa verse na to, no, in-emphasize dito that through the sacrifice of the Lord Jesus Christ, through His grace, anong natanggap natin? We receive forgiveness, di ba? Sabi, ayan, in-underline. Kaya in-underline ko, no? We receive the forgiveness of our sins. Okay? So, ngayon, kung titignan mo doon sa binas natin sa Matthew 6:12, siguro, sasabihin mo, teka, bakit ganun? Ang sabi kanina, dapat magpatawad ako para patawarin ako. Pero dito ang sinasabi, through sa sacrifice, through sa dugo ng Panginoong Hesus, ay pinatawad na ako. So, parang confusing, di ba? So ito ngayon kaya importante ito kasi dapat malaman natin to. Nasa core kasi ito ng belief natin. And dapat ma-reconcile natin kasi hindi nagko-contradict ang Biblia. Hindi nagko-contradict ang salita ng Diyos sa kanyang passage. Pero kailangan maintindihan natin. Ano pa sabi sa Colossians 1 verse 13 to 14? No, anong sabi diyan? Oh, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us to the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Again, no, ang forgiveness ng sin ay nagmula doon sa finished work ng Panginoong Hesus, no, through His blood. So, sa ano ba talaga, no? Ang tanong, ano ba talaga? Kailangan akong magpatawad muli para ako patawarin o through sa ginawa ng Panginoon, napatawad na ako? So kung napatawad na ako dahil sa ginawa ng Panginoon, bakit pa kinakailangan na magpatawad ako para ako patawarin? So ano yung mauuna dun? Or sabay sila? Di ba? Kumbaga parang magulo, di ba? Ngayon, sa John 3:18 naman sabi, he who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, ang gusto ko lang i-emphasize dito is yung in-underlinean ko, he who believes in Him is not condemned. So, ibig sabihin, kung naniwala, nanampalataya na pala ako sa Panginoong Hesus, hindi na ako condemn. Kanina nabasa natin sa parable of the unforgiving servant, sabi dun na yung master, dahil hindi nagpatawad yung servant, di ba? Anong nangyari? Kinondemn siya ng master, di ba?
Yun ang sinabi dun eh. So ano ba talaga, di ba? Parang confusing, di ba? Tapos sa John 5:24, sabi, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and he shall not come into judgment, but has passed from death into life. No? So from death, meaning from sin, now you are in the light, no? Sa piling na ng Diyos. So, kumaga, parang, ba't ganun? Parang contradicting, di ba? So, this is all at the point of salvation. Ang tinuturo kasi sa atin no, ng salita ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ang salvation is a one-time event. Hindi yan paulit-ulit. No, hindi yan, ang salvation, hindi yan, nagkasala ako ngayon, humingi ako ng tawad, save ako. Tapos mamaya, nagkasala na naman ako, humingi ako ng tawad, save na naman ako, number 2. Hindi yan paulit-ulit, no? Salvation is a one-time event. When we place our faith in the Lord Jesus Christ, we are saved from the penalty of sin. And that is called justification. We are justified. Yan yung nasa John 5:24 eh. The believer had passed from death into life. Romans 8 verse 1 din, kung babasahin nyo doon, sinabi doon that there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, no? So this means yung ating eternal standing is secure when it comes to faith. Right? Tama ba? Intindihan niyo po? Amen. Yan. Now, isa pa. Okay, ito pa rin isa, John chapter 10 verse 28 to 29. No? Basahin natin. Pwede pong may magbasa. John chapter 10 verse 28 to 29. Ako po, PA. Sige po. John chapter 10, verse 28 to 29. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. Amen. Thank you po, Sister Christina. So, itong Book of John chapter 10, specifically itong binasa natin yung 28 to 29, part 2 nung discussion about kung saan dinescribe ng Panginoong Hesus yung sarili niya as a good shepherd. No, kung mababasa niyo ang Book of John chapter 10, nandiyan din yung John 10:10, di ba? Yung ang sabi niya, the thief comes to steal and destroy, but I have come to give life full and abundant, ang sabi ng Panginoong Hesus. So dito dinidescribe ng Panginoong Hesus ang sarili niya in comparison doon sa gawa ng kaaway, no? Sabi niya, he is the good shepherd, at pinakikita niya that he is the protector of his sheep, no? When we say sheep, meaning tayo yun, mga believers, those who believe in him, no? So sa passage na ito, sa binasa natin, the Lord Jesus talks about yung security natin, assurance natin as a believer, that no one can take them away from the Lord Jesus Christ Himself or the Father. No? Kaya nga makikita natin dyan, sabi dyan, neither shall anyone snatch them out of my hand. No? Una, babasahin natin sa 28, okay? Basahin natin sa 28. Ang sabi, and I give them eternal life. No, itong eternal life na ito, no, ito yung ang ini-indicate nito is something that the Lord Jesus Christ gives or freely grants to those who follows him, no? At itong eternal life na ito, kaya nga eternal, hindi ito temporary, no? Eternal, ibig sabihin walang hanggan. Meaning once you receive it, nasa iyo na yun. Kasi maaari bang maging eternal yung kung mawawala sa iyo yun, di ba? Kaya nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one only Son, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.
Ngayon, yung eternal life na yun, kung later on mawawala sa'yo, hindi eternal life yun. Di ba? Temporary lang yun. So, there's something wrong pagka ganun. Pero ito, sabi niya, and I give them eternal life, sabi ng Panginoong Hesus, no? So, meaning, once you have this eternal life, it's yours. Right? Kasi yan nga, eternal eh. And then, makita rin natin dito, no? Ang sabi niya, and they shall never perish. No? So, anong ibig sabihin nito? This points to the security that we have in Christ Jesus. Guarantee ito eh. No, guarantee, eternal security, kumbaga. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus that we, as believers, are secure in Him and will never experience spiritual death. Kasi sabi niya dito, they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of, sabi niya, out of my hand. No, hindi, so, ang ni-reference niya pa lang dito, dalawa yung reference dito eh. Hindi lang kamay ng Diyos Ama, kundi kamay ng Panginoong Hesus. No? So, yun yung security natin, no? Sabi niya diyan, no one can snatch them out, meaning tayo yun, mga believers, hindi iaalis sa kamay ng Panginoong Hesus. And then, my Father, ito na, in reference to the Father sa verse 29, no? Ang sabi niya, my Father who has given them to me, sino yung them na tinutukoy dun? Kaya nga, sabi ko kanina, in context, kung binasa natin to, ang tinutukoy yung mga sheep. No? Kasi ang sabi dun, ang sabi niya sa ah, chapter 10, na ang mga sheep daw, ang nagbigay daw ng mga sheep sa kanya ay ang Diyos Ama. No? So, ang Diyos Ama, kung saan siya ang nagbigay sa Panginoong Hesus ng mga sheep, so ibig sabihin tayo, as believer, tayo ay binigay ng Diyos Ama sa Panginoong Hesus, is greater than all, no? Sabi niya diyan, is greater than all. And no one can snatch them out of my Father's hand. So anong ini-emphasize niya dito? No, that yung ating salvation is unshakable. Walang makakakuha, basically. Sabi niya, neither shall anyone snatch them out of my hand, sa kamay ng Panginoong Hesus. And then, my Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. So, ibig sabihin, unshakable. Imagine niyo yun, mga kapatid. Ang inyong security is eternal sa kamay ng Panginoong Hesus at sa kamay ng Diyos Ama. No? No one can snatch them. So, ibig sabihin, kung ganun, no? Ibig sabihin, kung ganun, wala talagang yung tinanggap natin na salvation, hindi yun, once na ito ibinigay ng Diyos sa atin, hindi yun mawawala. Right? So ngayon, balik tayo dun sa Matthew 6 verse 12. So, bakit ganun? Kasi ang tanong, di ba? So kung hindi ako magpapatawad, hindi din ba ako patatawarin? No? So ngayon, nililay natin yung basis. So kasi dito, ang tinitignan natin is yung forgiveness, yung mercy na na-receive natin at the point of salvation. No, that's why it's very important. No? Itong dinidiscuss natin is yung forgiveness na na-receive natin at the point of salvation. No? So meaning it's a once and for all, kumbaga one time big time, no? Kumbaga ganun siya. Now, tignan natin tong tatlong verse na to, no? Yung unang verse, Matthew chapter 6 verse 12, diniscuss natin kanina yan, di ba? Yan yung main subject ng ating question eh. Now, tignan natin yung Ephesians chapter 4 verse 32. Sabi diyan, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. So here, in Ephesians chapter 4 verse 32, in-emphasize natin yung kaya in-underlinean ko, God in Christ forgave you. Because here, we can see that
nauna na yung ano, nauna na yung pagpapatawad ng Diyos, no? Napatawad na tayo ng Diyos. So ibig sabihin napatawad na tayo ng Diyos, and yet here here in Ephesians chapter 4 verse 32 ang sinasabi, forgive one another. So ibig sabihin na-receive mo na yung pagpapatawad, and then sinasabi forgive one another pa. No? Bakit ko inaano yun? Bakit ko to kino-compare? Kasi maganda na maintindihan natin. Sabi kasi sa Matthew 6:12, no, forgive us our debts as we forgive our debtors, or forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Yun yung sa NIV version ata yun eh. Sa Tagalog, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So kagaya nga ng sabi ko sa inyo, parang ini-imply nun, kung titignan mo talaga yung words, ang ini-imply nun na nauna muna yung pagpapatawad mo bago ka patatawarin, no? Pero dito, pinakikita natin na nauna na tayong pinatawad ng Diyos. Pinatawad na muna tayo ng Diyos. Pero kailangan pa rin nating magpatawad sa iba, kaya nga dito, no, forgiving one another sa ibang mga kapatid natin nagkasala sa atin. Excuse. Ganun din sa Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, you also must do. No? So, ganun din, no? Nauna na yung pagpapatawad dito sa Colossians chapter 3 verse 13. So, now, diniscuss natin na yung reciprocity, Matthew chapter 6 verse 12, na kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo makaka-receive ng pagpapatawad. Okay, sabi natin, clear naman yun. Dali namang maintindihan yun. Clear naman yun eh. Kaya lang, bilang Kristiyano, kailangan din natin maintindihan na at the point of salvation, nung tayo tumanggap sa Panginoong Hesus, naka-receive tayo ng pagpapatawad. So, doon ngayon nagkakaroon ng maaring magkaroon ng confusion, no? Lalo kung hindi natin aaralin. Kasi merong ibang perspective ng pagpapatawad. And dito tinitignan naman, kumbaga parang sinusuportahan yung sinasabi natin na, or yung napag-aralan natin kanina, na naka-receive na tayo ng pagpapatawad at kailangan pa nating magpatawad. So nakita nyo? So, kasi ang tanong is, kung hindi ba ako magpatawad, hindi rin ako patatawarin. So, ibig sabihin, na-receive mo na yung pagpapatawad. Pero, even though na-receive mo na yung pagpapatawad, kailangan mo pa rin magpatawad. No? Kaya sabi dito, forgiving one another. So, ibig sabihin, hindi natatapos dun yung pagpapatawad. Hindi siya hindi siya dun sa point of salvation kung saan pinatawad ka, tapos na ang lahat. Hindi, no? So dadaanan pa natin yan ng konti. Ngayon, merong isang controversial verse. Ay, wala pa pala dyan. Hindi, sa susunod pa pala. Ito muna, daanan muna natin to. So kanina natalakay natin yung Ephesians chapter 7, no? In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So itong Ephesians chapter 1 verse 7 na to, ito yung tinatawag natin na legal forgiveness or yung justification. Yung sinasabi natin na at the point of salvation, when we receive Christ as our Lord and Savior, this happens at salvation when we are declared righteous through faith in Christ, no? We are justified. So ito yung legal forgiveness, no? Then Matthew 6:12, forgive us our debts as we forgive our debtors. Ito yung ating relational forgiveness. This is the ongoing process of seeking forgiveness in our daily lives to maintain a close relationship with God. So, ang isang magandang analogy nito, no, 'di ba? Alam natin na tayong mga Kristiyano, once we believed in Christ, no, sa Book of John chapter 1, we have given
we have been given the right to become children of God, di ba? So tayo mga anak ng Diyos, right? So ngayon, dahil tayo anak ng Diyos, dalhin natin ngayon sa analogy ng parenthood at children or childhood. For example, ako bilang ama, bilang tatay, yung anak ko pag nagkasala or merong ginawang hindi tama, nawawala ba yung kanyang pagiging anak? Hindi naman, 'di ba? Pero nawawala ba yung ah, yung yung magandang ah, patungo pag ano paano sabihin yun, yung kumbaga magandang pagtutunguhan namin or magandang relationship namin mag-ama. Yun yung naapektuhan, di ba? So siguro sa mga anak ko kasi mga maliliit pa, mga cute pa. Kaya, kaya kahit na makukulit, no, okay lang natutuwa ka pa. Pero pagka malaki na yan, no, tapos may ginawa na hindi mo nagustuhan, di ba, nandoon yung, siyempre, hindi mo nagustuhan. So, yung relationship nyo naapektuhan. So, ganun din niya. Ganito yon yung sinasabi dito. As believers in Christ, yung yung ating pagiging anak, anak na tayo. Sabi nga, eternal yun no? Na tinanggap natin. Hindi na mawawala yun. Pero yung relationship natin sa Diyos, yun ang maapektuhan. No? So, kumbaga, kung yung anak ko may ginawang mali, kung hindi siya, kung hindi niya aayusin yung ginawa niyang mali, hindi kami magkakaayos. Kumbaga, ganun yun, ano? Pero hindi ibig sabihin nun na mawawala yung pagiging anak niya. Anak pa rin siya, no? Sa yan yung Matthew chapter 6 verse 12. That is about relational forgiveness yung tinutukoy diyan. Now, magkakaroon ng linaw yan kung dadaanan natin tong 1 John chapter 1 verse 9. Ang sabi diyan sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ngayon, kung babasahin po natin tong book of 1 John, makikita natin dito kung sino ang ina-address ni John dito, no? Ang ina-address niya dito is hindi naman mga unbelievers. Ang ina-address niya dito is mga believers na, meaning yung mga tao, people who already have faith in the Lord Jesus Christ, no? Makikita natin 'yan, very evident 'yan dun sa mga ginagamit niya na language, no? Sinasabi niya frequently, little children, brethren, no? Yun yung mga words na ginagamit niya diyan sa book na yan. So which these are terms of endearment, 'di ba? Kumbaga sa atin, kapatid, brother, 'di ba? Ganyan ang tawagan natin kasi alam natin magkakapatid tayo sa pananampalataya. So ibig sabihin, ang kausap niya dito, ang pinatutungkulan niya dito, mga believers na 'to, no? So ngayon, ang goal ni John dito, no, kung bakit niya sinulat 'to is to strengthen yung faith nila and to guide them. Kasi nung mga panahon na yon, kung babasahin natin sa bago diyan sa verse 9, sa verse 5 muna, no, ang sabi niyan, this is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light and he is in the light, we have fellowship with him. Bakit sinasabi to ni Apostle John? Kasi nung unang panahon na yun, no, nag-i-struggle kasi sila sa kasalanan. So nung time na yun, meron kasing mga false teachers noon na tinuturo about Gnosticism, no? Ang sinasabi nila na ah, na okay lang yun, wala yung ginagawa mong kasalanan sa physical, okay lang yun kasi yung spiritual mo hindi yun maapektuhan. So ang nangyayari ngayon, yung mga believer, pag naniwala sila doon, so ang thinking nila ngayon na okay lang
okay lang pala yung ginagawa namin kasalanan kasi yung standing namin sa spiritual hindi maapektuhan. Pero hindi, ang sinasabi ni Apostle Paul dito, ay ni Apostle Paul, ni John dito, na hindi ganun. No, kaya sabi niya, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. No, kasi kung dito sa mundo nagkakasala ka, gumagawa ka ng mali, tas sinasabi mo na nananampalataya ka sa kanya, nagsisinungaling ka. No, kaya ang sabi ni Apostle, kaya ang sabi ni John, if we confess our sins, sabi niya, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ibig sabihin, gaya nga ng sinasabi natin, na even ang Diyos, He knows na ang isang Kristiyano, at the point of salvation, there will be time na magkakasala yan. Kaya kinakailangan yung pagpapatawad, no? And in Hebrews chapter 10 verse 14, sabi diyan, for by one offering he has perfected forever. Okay? So ito yung sinasabi natin na one time na tinanggap natin na forgiveness. No, for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. So kung titingnan nyo to, parang contradicting, di ba? Perfect na pero being sanctified pa. Kasi pag sinabi mong perfecto, wala na, okay na, di ba? Perfecto na eh. Pero kaya lang sinasabi niya, by one offering, ibig sabihin yung pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Hesus, He has perfected forever those, sino yung those? Tayo yun, mga mananampalataya, those who are being sanctified. So, ibig sabihin, talagang kailangan pa yung sanctification. Talagang kailangan pa yung forgiveness. No? Now, ayan. What about ito yung sinasabi ko na na parati ko naririnig tong tanong na to kasi. What about Hebrews 10:26 to 27? Ang sabi kasi diyan, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. So, kailangan makita natin yung context nito. Ang tinutukoy kasi dito, if we sin willfully, no, yan yung operating yung keywords diyan, if we sin willfully. So when we say willfully, ibig sabihin deliberate yan, no? Deliberate ongoing rejection. Yan yun. After knowing the truth. Kasi sabi, after we have received the knowledge of truth, so we still sin willfully. So ang tinutukoy na sin dito is hindi yung sin na pagkakasala. I mean, ang ibig sabihin, for example, nangupit ka, kasalanan yun, di ba? Nagmura ka, kasalanan yun, di ba? Pero yung kasalanan niya tinutukoy dito is apostasy, pagtalikod. Kaya if we sin willfully after we have received the knowledge of truth, no? So apostasy, ibig sabihin pagtalikod, deliberate turning away from Christ, pag-reject sa kanya, no? Nire-reject natin siya after we have received the truth. So hindi ibig sabihin nito yung hindi ito ni-repair yung mga occasional sin na normally ng isang genuine na mananampalataya na maaaring makagawa ng kasalanan. Let's say for example, silakbo ng damdamin, maaaring may biglang lumabas sa bibig mo na hindi maganda. No, hindi yan yung tinutukoy niyan. No, ang tinutukoy niyan is willful sinning, deliberate sinning. So it's more of inline sa apostasy. Now, ang genuine believer, even if nag-i-struggle ka sa sin, sa kasalanan, you will not lose your salvation. Why? Because kaya nga tinalakay na natin kanina, no? Because it's very clear. Ang isang verse that makes it very clear is John chapter 10 verse 28 to 29. No? Pero
Pero itong binabasa natin sa Hebrews 10:26 to 27, deliberate habitual sinning, ang pinakikita lang nito, nire-reflect nito yung someone na merong puso na hindi talaga nabago. Okay? So those who continually rejects God's grace, the knowledge of God, the truth of God, and persistently live in sin without repentance, maaring ang ibig sabihin na to is, in the first place, they have not genuinely put their faith and trust in the Lord Jesus Christ. So maaring ito yung mga sinasabi natin na nanampalataya sa nguso, hindi sa puso, no? Yan. Kaya, ito ngayon yung summary to answer yung question, no, about forgiveness. So meron tayo, i-classify natin yung forgiveness ng dalawa. Una, yung ultimate forgiveness, which is yung legal and justification natin. Kailan nangyayari to? When you believe in Jesus and are saved. Anong nangyayari? Your sins are forgiven once and for all, and you have passed from death to life. So, maraming Bible verses na reference dyan, no? Pero ito lang yung nilagay ko, John 5:24, Romans 5:1, Hebrews 10:10. And then yung ongoing forgiveness, ito yung relational forgiveness, or yung relationship natin sa Diyos, na later on, dun sa next na question, masasagot palalo yan. Kailan ito nangyari? Sa daily walk natin with God, when we sin, no? And what happens pag nangyari yun? Our relationship with God is restored by asking for forgiveness. So, ito yun, yung Bible verse na pinag-aaralan natin. 1 John chapter 1 verse 9 at sa Matthew chapter 6 verse 12. So, sa katanungan na kailangan bang magpatawad tayo para patawarin tayo ng Diyos Ama? So, yung tanong na yun, hindi yun with reference sa ultimate forgiveness. So, kung ang yung tanong na yun is with reference dito, so mali yun. Kasi mangyayari nun, it's by works, di ba? Kasi sasabihin natin, na-save ako kasi nagpatawad ako. So ikaw yung naging dahilan kaya ka na-save. Pero ang point ng salvation is it's by grace, 'di ba? You didn't deserve, it's not by works, you didn't earn it, hindi ka deserving. Nonetheless, because of the love of the Lord Jesus Christ, no, and the grace of God, binigay sa atin yung pinagkaloob sa atin. So, hindi yun yung tinutukoy ng tanong na yun. Now, kung ang tinutukoy is dito sa relational forgiveness, yes. No, kasi affected yung relationship mo sa Diyos eh. 'Di ba? Tignan mo, bilang isang mananampalataya, kasi ako rin na-experience ko, 'di ba? Pagka ako nagkasala, yung relationship ko sa Lord, kumbaga, nararamdaman mo na lumalamig. Kasi you're living in sin eh. So it doesn't mean that you're losing your salvation, pero yung relationship mo sa Kanya, yun yung naapektuhan. However, when you goes back on track, so ganun nga, kagaya sa Matthew 6:12, kung may nagkasala sa iyo, pag pinatawad mo, na-release ka, syempre, patatawarin ka rin ng Ama, marirestore yung relationship. So, sa tanong na yun, ang sagot is yes. Kasi kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Pero hindi ang tinutukoy nun yung salvation, no? Hindi salvation ang tinutukoy nun. Kasi kung yung tanong na yun with reference sa salvation, mali yung ang sagot, hindi. No, kasi ang kapatawaran lang sa salvation is by believing in Christ, hindi sa pagpapatawad. Yung pagpatawad will come after, no, because it's a result of the mercy, the forgiveness that you have received. Because of that, magagawa mo ngayong magpatawad, no? So
Then, ganun din, kung kalahati lang ba yung pagpapatawad mo, kalahati ka lang bang patatawarin ng Diyos? Hindi, kung kalahati lang yung pagpatawad mo, hindi ka patatawarin, no? So dapat full. Now, itong second na question, try natin kasi konti na lang to. Itong second na question sa yung first question, magkarugtong yan eh. So mas magkakaroon ng linaw pagdadaanan natin to. Yung second na question kasi is about transformation of a Christian. So, ang sabi, we are sinners. So kung ganun, paano tayo matatransform fully? And paano masasabi na na-transform tayo talaga fully? So sa unang tanong, paano tayo matatransform fully? Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So dito, makikita natin dito, yung sanctification na tinatawag, no? Yung um, um, sanctification kung saan ito yung proseso wherein ang ating Diyos works in a believer to make him more like our Lord Jesus Christ, no? Ito yun, transforming by the renewing of our mind. So, ibig sabihin, ang transformation pala, based sa Romans 12:2, nagsisimula yan, moment sa pagkakataon that we, of course, first of all, we should put our faith in the Lord Jesus Christ for our salvation, because basically, very basic yun. Kung hindi natin ginawa yun in the first place, then there will be no transformation, no? And then itong Romans chapter 12 verse 2, ito yung kasunod, no? Because sa buhay natin bilang Kristiyano, syempre nasa mundo tayo. So ang tinuturo sa atin, do not conform to the pattern of this world. Do not be conformed to this world, no? Sabi diyan, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi ang transformation, nagsisimula yan hindi sa labas, kundi internally sa atin, di ba? Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, what corrupts us is not what is coming, not what going inside, but is coming out of our mouth. So, ibig sabihin, nagsisimula yan sa ating puso, no? In our hearts and in our minds. So, and kaya nakita natin dito, renewing your mind, because it involves aligning yung ating thoughts, yung ating pag-iisip, yung ating attitudes sa salita ng Diyos. And of course, kaya nilagay ko nga rin yung Galatians 5:22-23, because the Holy Spirit sa part here is very crucial, yung role ng banal na espiritu sa ating transformation, because the Holy Spirit is the one who works within us to produce itong mga fruit na to. Nasa nabi sa Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against such there is no law. So, how can we be fully transformed? Sabi ko nga, first, we must put our faith in Christ. If we did not put our faith in Christ, then we will not be fully transformed. So, transformation begins with believing in Jesus Christ for salvation. 2 Corinthians 5:17, when we trust in Jesus, we become a new creation. The old has gone and the new has come. And second, renew your mind. So now, nampalataya na tayo, we must renew our mind. Kagaya ng binasa natin sa Romans chapter 12 verse 2. Transformation happens through the renewing of the mind. The more we immerse ourselves in scripture, the words of God, prayer, obedience, the more our thoughts, behaviors, and attitudes will reflect God's will. Then, surrender ourselves to the Holy Spirit. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, we are being transformed into Christ's likeness with ever increasing glory through the Spirit. The Holy Spirit works in us to mold us into Christ's image, but this requires surrender. So kung hindi tayo magsusurrender sa banal na Espiritu, kung
titigasan tayo ng ulo at hindi tayo ah, magpapasakop sa banal na espiritu, hindi tayo matatransform. Then, obedience, very important. Transformation is closely tied to obeying God's command. James 1:22 says, "Be doers of the word and not hearers." Obedience is the practical outworking of our faith. No, yun yung sinasabi sa James, di ba? Uh, Faith without works is a dead faith. No? Then, number 5, perseverance. Full transformation doesn't happen overnight. It's a lifelong journey. Philippians 1:6 assures us that God who began a good work in us will carry it to completion. So, ang sagot sa tanong na to, maaari ba tayong ma-fully transform in this life? No. No. Because it's an ongoing process for us. No. Pero maaari ba ma-fully transform? Yes. Pero not during this lifetime kung saan tayo nabubuhay. No? Later, sasagutin yan. So, paano masasabi na fully transform na tayo? So, hindi natin masasabi na fully transform na tayo kasi hindi mangyayari na fully transform tayo. Pero, maaari nating makita yung mga signs ng Christ-like character. Signs of transformation is evident when we exhibit the character of Christ. Galatians 5:22-23. Binasa na natin kanina. Obedience to God's word, desire for holiness, love for others, humble repentance and growth. So yan yung mga ilan lang sa mga signs na masasabi natin na nandoon na yung transformation. Pero hindi tayo talaga fully matatransform. No, mangyayari lang yan. Yan, nandiyan dyan yung sagot later on, mamaya ko na babasahin. Pero isang example sa Bible, no, na magandang magbigay sa atin ng paalala is si Apostle Paul. Yung buhay ni Apostle Paul, no? 'Di ba? Alam naman natin si Apostle Paul, hindi na si Apostle Paul hindi naman siya naging namuhay ng masama, no? Pero yung kasamaan niya nag-ugat doon sa kanyang zealousness sa pagiging Pharisee niya at sa zealousness niya sa pag-intindi or sa pag-claim na ang mga Kristiyano yung mga ano no mga Pauls sila yung mga ah, false religion no kumbaga. So kaya pinipersecute niya ang mga Kristiyano. And then ang pagdating sa Damascus, sabi ng iba radical transformation, but if you will study the Bible starting sa Book of Acts, makikita nyo hindi siya radical transformation yung nangyari kay Apostle Paul. It's a gradual transformation. Yung sa Damascus kung saan siya binulag, yun na yung kumbaga yung pinaka-pinnacle, no? Pero before that, unti-unti na siyang binabago. Nakikita na yung transformation niya unti-unti na. And then finally, doon sa Damascus, kung siya binulag, yun na yung turning point talaga, no? Kaya pagdating doon, di ba, nung binulag siya, alam niya na kagad na ang Lord, ang Panginoong Hesus yung may gawa nun. No? So, makita natin yan din sa kanyang buhay na binago siya. Ngayon, si Apostle Paul to, di ba? Okay, so kung si Apostle Paul to, so masasabi natin na even si Apostle Paul, fully transformed na siya. Hindi. Sabi niya sa Romans chapter 7, sabi niya, "For I know that in me, that is, in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice." Di ba? So, ibig sabihin si Apostle Paul din mismo, inamin niya na nandoon parati yung temptation sa pagkakasala. So, ibig sabihin, hindi niya rin, kahit si Apostle Paul, hindi niya pa rin sa lifetime niya na yan, nung nabuhay siya, hindi niya rin na-achieve yung full transformation, no? Kaya, even siya din mismo, talagang nagpapabago siya sa Diyos, no? So, if, anong oras na ba? May konting time pa. Siguro wag na, may mga pinipare pa kasi ako mga question dito na
Kaya lang wala ng oras. Punta na lang tayo dito sa conclusion. So, conclusion, so sabi ko nga, 'di ba, actually related to dun sa unang tanong eh. Saka dun sa pangalawang tanong. Yung sa unang tanong about Matthew chapter 6 verse 12 tapos itong sa tanong dito. So ang conclusion natin, transformation for a Christian is both instant, nangyayari sa salvation. Ganun din yung sa forgiveness. No, nangyayari din yun sa salvation, yung ultimate forgiveness and progressive. So ibig sabihin, yung salvation instantaneous yan. Sa mata ng Diyos, you are saved. No, that salvation is eternal. Pero yung transformation as well yung forgiveness, progressive pa rin yan. No? Ibig sabihin, through your life, nandiyan yan, hindi maaaring mawala. When we come to faith in Christ, we are immediately transformed from being spiritually dead to spiritually alive. Makita natin sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 5. However, the process of becoming more like Christ, meaning sanctification, kung saan nandiyan yung transformation, nandiyan yung about forgiveness, happens over time. Kaya kung sinasabing related, itong natin, yung pinag-aaralan natin tungkol dun sa unang question sa pangalawang question. And then, so, sa tanong, magkakaroon ba ng full transformation? Yes, magkakaroon. Pero hindi sa lifetime natin na to, kung saan tayo nabubuhay physically ngayon. Ngunit mangyayari yan, ito, sabi sa 1 Corinthians 15:21-53, Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, in the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So, ibig sabihin, ito na yung sinasabi natin na glorified body na, no? That we are going to be like our Lord Jesus Christ, who has a glorified body. So, yun yung full transformation. Ayun, praise the Lord. Natapos natin. Meron po ba kayong katanungan? Habang nagsasalita ako, walang nagtanong sa inyo. Basta patanong lang po, excuse me, Opo. yung huling verse po sa Romans, ano po yun? Hindi ko po na, Saan po? Saan po? yung sa Romans po, yung kay Apostle Paul. Romans, ano po yun? Romans chapter 7, verse 18-19. Hindi ko na nailagay dyan eh. Okay po, okay. Okay na po. Thank you po. Opo. Praise the Lord. Meron po ba kayong katanungan about dun sa ating online? Meron bang tanungan dun? Wala. Wala naman. Okay. So, yun, no? Ibig sabihin, the ultimate forgiveness we receive at the point of salvation, and then ongoing yung forgiveness natin. Kasi if we don't forgive, hindi tayo patatawarin ng Diyos Ama. But does it mean na malulus yung salvation? No. Because yung pagpapatawad na yun is not about the salvation, but it's about the relationship na. Ang analogy nga, magandang analogy is yung analogy ng magulang saka ang anak. Yung anak, pag nagkasala, hindi naman mawawala yung pagiging anak niya. Anak pa rin siya. Pero yung kanyang relasyon sa kanyang mga magulang somehow na dunumihan, no? So, nawawala yung joy, nawawala yung saya, no? Which is kung if we will really think about it and go back to the times, probably na dumaan tayo sa mga pagsubok, dumaan tayo sa mga times na nakakagawa tayo ng mga pagkakasala. Yan yung nararanasan natin na yung kumbaga yung init, yung fire sa puso natin na humihina, yung ating joy, no,
parang nawawala. Pero as soon as manumbalik tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon at yun nga, kagaya dito in context, kasi ang pinag-uusapan natin about forgiveness in Matthew chapter 6 verse 12, kung magbigay tayo ng pagpapatawad sa nagkasala sa atin, nare-receive din natin yung pagpapatawad. No? So, nare-restore yung ating joy. Yan, kaya kung meron tayong mga, let's say, kasamaan ng loob or yung mga may nagawa sa atin na hindi maganda, kasi um, normal yan, nangyayari talaga, no? So, wag natin i-hold yun as grudge. Alam ko madali itong sabihin, no, mahirap gawin because ako rin naman dumadaan ako sa mga ganyan, sa mga tao na may mga nagawa na hindi maganda sa akin. Sometimes mas gusto mong hawakan yung yung galit, no, because nagbibigay yun ng parang good feeling, pero actually dinadaya tayo ng devil, no. So kaya nga mas mabuti magpatawad na lang tayo kasi yung magandang natin, yung analogy natin is yung sa parable of the unforgiving servant. The more na pinatawad tayo, yung mga maliliit, kasi yung pagpapatawad na na-receive natin talagang gigantic, di ba? Na-receive natin sa Lord. So yung mga maliliit na pagpapatawad na igagawad natin sa mga nagkasala sa atin, maliit lang yun. Kaya magpatawad na tayo. Yeah. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan, may nagtaas ng kamay. Yes po, Pastor Joan. May mga message. Amen. Yan, kung wala pong magtatanong muna, mag-ano lang ako, Pastor Aldrin, kung okay lang. Kasi habang yung topic natin ngayon, maganda siya. Ang ganda ng ang galing talaga ng Lord, yung timing nung pagbigay ng tanong ni Brad Manuel at saka ni Sister Helen. Magkatugma siya. Katulad nung parang kumbaga ano yan related, yun nga sabi nyo kanina. Nasa lang din tayo ng pagpapatawad. Ang unang-una ko ang how will I say it? Ang parang ang pinaghuhugutan ko talaga na verse pagdating sa ganyan sa pagpapatawad, kasi ako honestly I'm an emotional person. Madali ako masaktan. Alam ko din, nakakasakit din ako, pero yung sensitive ako na madaling maano, but through the years, by the grace of God, may pinaintindi siya sa akin na tagpo. I don't know kung maalala niyo one time na isama ko to sa preaching, pero kung maalala niyo po yung the woman, yung sinful woman na nag-anoint ng paa ng ating Panginoon, nag-pour siya ng perfume from an alabaster jar, tapos yung tears niya yung nagwash sa paa ng Panginoon, tapos yung buhok pa niya yung pinamunas niya. Ang gustong-gusto ko kasi po dun, po, Si Maria po. ang opo, ang ano ko po doon, yung part na sinabi ng Panginoon sa kanya, yung tagpo pong yun, nasa Luke chapter 7, verse 36 hanggang 50. Pero yung gusto ko lang pong yung sinabi ng Panginoon sa verse 47. Luke chapter 7, verse 47. Sabi po ng Lord doon, "Therefore I tell you, her many sins have been forgiven as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little. Whoever has been forgiven little loves little." Kung ilalagay ko yun sa personal na buhay ko, ang laki ng pinatawad ng Panginoon sa akin kasi naging mamamatay tao ako eh. I say that kasi many times kong tinry na patayin ang sarili ko. And for me, napakalaking kasalanan, and because of my depression, tinry ko din nasaktan ang mga taong nasa paligid ko, o yung mga akala nila hindi ko kayang manakit pero kaya ko palang manakit ng gano'n. So, I'm just saying, kung ang Lord pinatawad ako ng napakalaki kong mga kasalanan, 'di ba? So, He has forgiven so much
So I must, I am compelled with all my heart, with all my soul, and with all my strength to love the Lord as well. And sabi niya, there are two commandments. Number one, to love the Lord your God. That's the first one. And the second, to love others as you love yourself. So, paano, the greatest way for me also, para mailabas ba o mai-share din yung pagmamahal ng Diyos sa akin, pagpapatawad niya sa akin, is to love others, to forgive them. Ang totoo, ang hirap mag-forgive. Sino po dito ang madaling mag-forgive? Kung magiging honest po tayong lahat, I don't think so may magsasabi sa atin na napakadaling magpatawad. Ang hirap magpatawad. Lalo na kapag may mga trigger points yan, maaalala mo or makikita mo yung post or maikikwento ni ganito, yung mga ganun. But through the years, you ask the Lord to remind you kung paano kanya pinatawad. You ask the Lord to remind you of His unfailing love for you. Nagiging feasible, hindi madali, hindi ko sasabihin yung word na madali, nagiging mas probable, mas feasible na magpatawad through the years. Until such time na, alam niyo yun, pag makikita niyo na or magme-message yung taong yun sa'yo, yung galit mo wala na eh. Na-overcome. Ngayon, karamihan ng nasa atin, last na po, nasa atin sa Bible study ngayong gabing ito, karamihan, nasa worship team, nasa leadership, tumatayo sa pulpito, tumatayo sa harapan. Hindi ko na lang po mahanap kung saan sa Matthew doon, pero sinabi po doon na if on your way to offer your gift or to give an offering to the Lord, and there you remember na you've done something wrong to someone, or you remember or pinaalala ng Lord sa'yo na may nakagawa sa'yo ng hindi tama. Ang sabi doon, leave your offering, go make peace with that person, and then go back and offer. So what I'm just saying is, since karamihan po sa mga nandito, nasa worship team, maging habit, maging lifestyle natin na bago tayo tumayo sa pulpito, let's make sure na yung puso po natin walang gatiting o kaano na merong galit kahit kanino. Ayun, nilagay ni Brother Leo, salamat po, Matthew 5:23-24. Paano po yan na-i-apply practical? Ganito, kasi kami ni Pastor Aldrin, pareho kaming panganay, madalas kaming ganon, alam niyo yun, may mga disagreements. Mahirap daw pag parehong panganay. Pero ako, I personally make sure na kunwari siya yung preacher, I really try it very hard na maging patient. Alam niyo yung mga simpleng mga bagay na talagang ayokong maging mairita. Hinuhold ko po talaga yun kasi ayoko magkaroon ng sigalot bago kami umattend ng worship service. At the same time, kung ako naman ang worship leader, talagang Holy Spirit, please help me. Patience, tulungan niyo po ako. Yung mga ganun. So, what I'm just trying to say, hindi po ako nagpapaka-plastic. Hindi ko rin po kayo ini-encourage na maging plastic or maging hypocrite. But what I'm trying to say, when the time comes na na-realize natin na ang hirap pala magpatawad, hindi pa rin tayo nakakapagpatawad, lagi nating tandaan, kung tayo pinatawad, ayun, katulad ng lesson natin yan, pinatawad tayo sa napakalaking kasalanan natin, wag nating iisipin na konti lang naman yung kasalanan ko na pinatawad sa akin. Hindi, lahat po tayo malaki ang kasalanan natin. Kasi pag tuminang Lord sa kasalanan, pantay-pantay po yan. Whether small or malaki sa tingin natin, sa kanya kasalanan po yan, period. So what I'm saying is, pag naging mahirap na para sa atin ang magpatawad, isipin natin, let's go back on the cross. God forgave us. So, we can also forgive. Kung ang Diyos nga nakakapagpatawad, madalas kong sabihin kay Rachel, ang Lord nga na-appease. Ikaw hindi ka ma-appease. Alam mo yung ganon? So, God can be appeased. The Lord Jesus Christ was the appeasement. No? How much more sa atin na hindi makapagpatawad. Ayun po. Praise God. Amen. Agree po ako Pastor. dyan, Pastora. Mamaya, Sige Go po, ahead. sige po. Go ahead. ano na po kayo? Sige po. Yan po yung pastor yung sinabi, mga kapatid, yung sinabi ni Pastor John kanina.
Kung naalala niyo, ang sabi ko last Friday, nung Friday nasa church tayo, pag alis natin doon, isipin natin yung next Friday. Kasi pag inisip natin yan, maalala natin yung Hebrews 12, 1 to 2, we are always looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So kung pag-alis mo sa Friday, pag-alis mo nung Friday sa church, ang isipin mo is next Friday pa ulit, pag-alis mo pa lang, tinitingnan mo na kung ano na naman ang magiging mensahe sa atin ng Panginoon. And along the way, lagi mong maiisip na, oh nga pala, I'm looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No? So, life is always a race. A race of what? A race of faith. And therefore, we need to endure to the end. No? Yung endurance na yan, yun yung marathon, yun yung sprint and marathon natin araw-araw sa buhay natin. Kaya lagi nating tingnan, every week meron tayong tinatakbong sprint and marathon. Sprint kasi kailangan mabilis, marathon kailangan kasi may endurance tayo. Ang titingnan naman natin pag Friday. So ano po ang nasa gitna niyan? Ang nasa gitna niyan is the word love. Kaya nga 'di ba lagi natin sinasabi, puspusin nawa niyo kami Panginoon ng tunay na pagmamahal na siyang tinuturo niyo sa amin. Pag yan lagi nasa isip natin, hindi talaga tayo hindi tayo mapapanghinaan ng loob na hindi tayo magpatawad, hindi tayo magmahal, kasi pinupuspos tayo ng Panginoon Diyos ng tunay na pagmamahal at nagiging madali sa atin ang paglapit sa Kanya at nagiging mas madali rin sa atin ang pagpahayag ng pag-ibig na tinuturo ng Panginoon Diyos sa atin. So yun yung all this time na iniisip ko ang mga kapatiran lahat. Ang nasa isip ko is, ang inihiling ko sa Panginoon is bigyan pa niya ako ng mas malalim pa na saysay saysay at kahulugan ng katagang pagmamahal, pag-ibig, dahil ang ang responsibilidad hindi man physical na responsibility pero ang spiritual na responsibility, ang psychological responsibility, ang emotional na responsibility. Kala ko dati ganun lang, ngayon naintindihan ko na si Pastor John at si Pastor Aldrin na ano ko na-internalize ko na kung ano ibig sabihin to become a shepherd to a flock. Kaya hindi may mga tayo bilang kongregasyon, mayroon tayong mga hindi nararamdaman sa nararamdaman ng mga pastor natin. Pero pag ikaw na pala yung nandoon, maraming mayroon sa iyo na hindi nakikita, no? So kailangan din natin pakalawakin yung ating pangunawa sa tunay na saysay ng forgiveness dahil madaling magbitaw ng salita na minsan nakakasakit ng ibang tao pero mas mahirap pag nananatili sa iyong salita na yun na wala kang magagawa. Kaya ang mas madali na lang gawin is huwag kang kumuha ng bagay na sasabihin mong kailangan ko magpatawad. So bago tayo magpatawad, mas maigi na lang yung wala tayong gagawing, ikakahingi natin ng pagpapatawad, mas magkakaroon tayo ng appeasement, mas magkakaroon tayo ng katahimikan sa puso natin. Kasi mas mahirap pag wala tayong katahimikan sa puso natin at katahimikan sa isip natin dahil napapasa natin yung burden na yan. At nawawalan ng saysay yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, yung quiet time natin, nawawalan ng saysay kapag nakakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao, no? So, ang masasabi ko lang is manghingi tayo lagi ng pagpupuspos ng pagmamahal ng Panginoon sa atin at exercise natin yung pagmamahal na yan para mas magiging malawak pa yung masasakupan ng pagmamahal na yan. Ibig sabihin ng lalawak pa yung masasakupan ng pagmamahal na yan is yung lahat ng aspeto ng buhay natin sa buhay din ng ibang tao. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po gusto ko pong mag-share. Sige Praise po. God. Go ahead po. Yung ano lang po, yung sinabi kanina ni Pastora Joanne, agree po ako doon. Kasi sa part ko po, sa akin po, talagang
dumaan ako sa maraming nakasakit sa akin. Marami din ako nasaktan, marami din akong yung before po yun hindi po ngayon. Meron din naman sa ngayon, syempre hindi pa rin naiiwasan, pero hindi na kasing laki nung dati. And talagang napakahirap magpatawad, sobrang hirap. Pero by God's grace, pag lumalalim ka na sa salita ng Panginoon, kaya napaka-importante ng meron kang napipid ka ng Word of God. Kasi sa sarili natin talaga po, hindi natin magagawa na magpatawad kung hindi tayo hingi ng kalakasan sa Panginoon. At saka yung lagi nating i-remind yung sarili natin, gaya ng sinabi ni Pastor Adan kanina, na kung ako nga pinatawad ako ng Panginoon, na hindi naman ako deserve patawarin, pero dahil sa pag-ibig niya, natun yung pagpapatawad niya. Kalakip kasi ng pag-ibig, yung pagpapatawad. So, hindi yun pwedeng paghiwalayin. Ganun kabuti yung Panginoon. So, yun yung nagmo-motivate sa akin para magpatawad. Kasi, kung sa sarili ko lang na katawan at isip ko, sa sarili kong will, hindi talaga ako makakapagpatawad sa sobrang daming kumbaga ang daming nakasakit sa akin noon. Pero dahil nga sa kabutihan ng Panginoon, nakita ko na sa sarili ko, kung ako nga pinatawad ng Lord na walang, kumbaga, unconditional, wala nang ano-ano pa, walang question, eto gawin mo para patawarin kita. Hindi ganun yung Panginoon, basta lumapit ka sa Kanya, sincere yung paglapit mo at pag-surrender ng buhay mo, automatic yun. Yung tinanggap ko siya, yung salvation, yun. Kaya yun yung nagmo-motivate sa akin para makapagpatawad din sa iba. Kasi napakahirap po talagang magpatawad. Kasi ang umiiral kasi doon, parang yung, lalo na pag nakikita mo yung itsura ng tao or yung nakasakit sa'yo, naaalala mo yung mga moment na sinaktan ka, parang nabubuhay yun pag iniisip mo yun ng iniisip. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon at sa mga natututunan mong salita ng Lord at ina-apply mo yun sa buhay mo, unti-unti nagbabago. Kumbaga, hindi hindi instant, hindi instant na nagpatawad ka na kaagad. May proseso talaga, lalo na pag matindi yung pinagdaanan mong pasakit sa'yo. So by God's grace, napakabuti ng Panginoon kasi malaking tulong talaga yung meron kang church na tutulong sa'yo at magpi-feed sa'yo, merong mga leaders. Kaya ang papel talaga ng mga leader, ng mga pastor is talagang napakalalim at saka lahat tinintulot ng Panginoon na maranasan natin. Hindi naman tayo basta maging leader dyan, hindi rin natin napagdaanan lahat. Kaya salamat din sa Panginoon kasi minomold niya tayo para maging example din sa mga kagaya ng mga miyembro ng church or mga baguhan na mananampalataya na hindi pa nandun sa point na ganun yung situation nila, na hindi sila makapagpatawad sa iba, mga nakasakit sa kanila, hindi nila alam kung paano kung magpapatawad. So, thank God kasi naranasan natin yon, then i-share natin sa kanila, ituturo natin sa kanila, impart natin sa kanila, paano ba talaga magpatawad at i-remind sa kanila kung tayo nga, di ba, pinatawad tayo ng Panginoon. Kasi ang nakita ko dun sa pagpapatawad ng Lord, yung gaano pa kalaki yung kasalanan mo, ginawa kanyang, di ba, ginawa tayong kasing puti ng niebe. Ganun kabuti yung Lord na inalis niya lahat ng karumihan sa atin mula nung natanggap natin yung salvation. Yun din yung nagmo-motivate sa atin sa mga maliliit na kasalanan ngayon. Halimbawa, dahil nga 'di ba sabi ni Pastor kanina, overtime 'yon, in progress 'yon, wala pa talagang yung connection doon sa fully na transform na ba tayo? Wala pa kasi talaga namang in progress pa. Ginagawa pa natin 'yon. So, yun yung nagmo-motivate sa akin personally na para hindi magtagal yung ganung mga
ugali or ganong feelings na hindi ka nagpapatawad, binabalik ko dun sa ginawa ng Lord sa cross. Dun ako bumabalik para yun yung mag-ano sa akin, magtulak sa akin na magpatawad. Kasi tinitingnan ko yung sarili ko nung ako ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, sobrang daming kasalanan, pero nung nakilala mo na si Lord, inaccept mo na, wala siyang ano, tawag dito, yung hindi siya nanumbat, hindi siya nag-ano sa'yo na di kita mahal, yung mga ganon, yung parang kalakalahati lang yung pagmamahal, hindi ganon. Talagang full yung pagmamahal, pagtanggap ng Lord at pagpapatawad niya. So sa maliliit kong kasalanan, yun din yung nagtutulak sa akin at yung hindi ka nagpapatawad ngayon sa mga ganitong buhay or sa kasalukuyan, meron ka na-encounter na ganito nangyari sa'yo sa buhay mo at talaga naman haharapin pa rin natin yung mga ganon. So yun pa rin yung mag-motivate sa akin personally na paano magpatawad. At saka, totoo po yun, hindi pa tayo talaga full matatransform. Kasi in progress nga tayo, ongoing pa lang. Kaya napakahalaga po nun. Amen, amen. Yun lang po. Meron po. Wala na oras. Meron pa. Pwede po ako magsalita, Pastor. Sige po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ng gabi po. Sige po. Actually, di ba sinabi ni Apostle Paul, be a Christ-like at saka be a Christ-like, saka be a Christ-like. Kung titignan po natin yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, nung siya po'y pinahihirapan, hindi man siya gumanti, hindi siya nagsalita. Tapos nung malapit na siyang bumalik sa Panginoon, di ba sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila sa kanong mga kasalanan pagkat hindi po na alam ang kanilang ginagawa. Ba? So yun po, isa po sa naging kuwan ko yun eh. Sa naging yung pag mayroong mga taong motivation sa pag may nakagawa sa akin may kasalanan o nagagawa ko ng kasalanan. Sa akin, pag nakagawa ko ng kasalanan, wala nung bata ko ngayon. Pag ako nagpe-pray, sinapalala ko sa Panginoon, Lord, patawarin ko ako sa mga kasalanan, mga nagawa ko noon at saka ngayon. Yung mga nakausap ko na o malayo man sa akin, abutin mo po sila. Hihingi mo po ng patawad sa mga taong nagawa ko sa mula po ngayon. Bata pa ako. Doon na hindi mo sila maabot, pero pahala ng Panginoon na naniniwala ko na bahala ng Panginoon umabot sa kanila. Kasi narinig ko yan sa preaching na sa pastor namin eh. Yun po. Kasi, di ba sinabi ni Pastor Joel, sabi niya ganyan. Bago ka manalangin o mag-aalis sa akin, kausapin muna yung taong nagawa mo na kasi parang papagkasundo ka. Nasa kuno yun, sinabi ni Jesus Christ. Maaaring yung taong nagawa mo na kasalanan na nagawa sinakasan, pwede mo kausapin papagkasundo ka. Eh, paano yung taong hindi mo makaabot? Hindi mo nakikita. Hindi mo makikita. Hindi mo makausap. Kaya pwede mong ilapit sa Panginoon yun. Yun po. Naging kasi isa rin yung narinig ko sa preacher nung nasa Bataan. Kaya tinandaan ko po yun. Kaya pag nananalangin po ako. Katulad nung isa rin yung sa senior ko nung nasa MW ako tayo eh. Kinilal ko doon sa mga taong yung pinag-prepare natin sabi ko nga sa mga yung mag-grupo-grupo tayo. Alam ko na sa migrant, alam ko kako napakahirap magpatawad pero kako sabi patawarin yung mga panyapayan. Hayaan nyo yung Panginoon yung gumanti sa kanya. Wala tayong karapatang gumanti sabi sa nila. Doon na ako sabi sa mga kanila. Sabi doon napakahirap pero hayaan nyo yung Panginoon pumili sa kanya. Kasi mahirap magdala ka ng bigat nung yung may galit ka sa ako. Ikaw maapektuhan, sabi ko, at saka yung katawang physical mo ako nagkakaroon. Stress, distress, palagi mo iniisip ako. Pero kung magpapatawad ko, sabi ko sa kanila, luluwag yung pagramdam mo ako
sabi ko sa kanila. Naunawaan nila yung time na yun. Kaya natuwa sila. Tapos pagkatapos nun, sabay pinag-pray ko sila. Tapos pagkatapos ko ng pag-pray, nung pagkatapos na magkaiwala, salamat sa dahil yun nga, yung senior ko na gano'n. Yun po, yun lang po. Salamat po, Brad Manny. Tama po yung sagot doon sa sinabi mo, yun na rin yun yung luluwag yung pakiramdam. Kasi ang benefit ng pagpapatawad talaga is nasa iyo, sa iyo din. No? Pag nagpatawad ka, marirelease yun, luluwag ang pakiramdam mo. So it doesn't matter kung yung gusto mong patawarin nandiyan dyan or wala. So kung ngayon, kung walang access, hindi mo masabi sa kanya na pinapatawad na kita or hindi ka makahingi ng tawad sa kanya directly, sa puso mo, no, sa puso mo, i-release mo yung pagpapatawad or kaya ihingi mo ng pagpapatawad kasi kung wala siya dyan physically. So ang ibig sabihin, ikaw marirelease ka dun. So, yung tama yung sinabi mo, gagaan yung pakiramdam mo because alam naman ng Diyos yung sincerity mo sa puso. No? Hindi naman yung physical ang tinitingnan ng Diyos. Kaya salamat po sa inyong lahat. Meron question dito si Brother Manuel. In relation sa forgiveness, how many times do I have to forgive a brother or a sister? Actually, sinagot yan ng Panginoong Isus sa Matthew 18:21-22. Sabi niya dyan, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Sabi ni Peter, up to 7 times. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 77. 70 times 7 times. So hindi ko alam kung ilan yun, 300 or 400. How many, however, how many it is, kung titignan natin sa Matthew 6:14-15, sabi kung kagaya sa Matthew 6:12 din, no? Kung hindi ka magpatawad, hindi ka patatawarin. Kung yun ang principle, so ibig sabihin, dapat walang, ang tawag dun, walang limit yung pagpapatawad, no? So, dapat walang limit yung pagpapatawad. Magpatawad tayo ng walang limit. Alright? So, salamat po sa inyo mga kapatid. Medyo nag-extend na tayo ng konti ngayon. Meron ba kayong topic na nais na i-brought up for next week? Baka po yung iba may gusto pong itanong. PA, i-welcome naman natin si Sister Ann. Ha? Sister Ann? Nandiyan ba Sis siya? Ann. Opo. Oo. Hindi ko nakita. Sister Ann, welcome. Welcome, Sis Ann. Good evening po sa lahat. Wala, hindi kita na Good evening. Welcome, Sis Ann. share kasi yung aking screen. Yun yung kanina. Meron po kanina yung yung Zoom user. Zoom user, kaya lang Ano po yun? nag-exit eh. Hindi ko po alam Ano yung kung Zoom sino. user? Ako yun, Ate Helen. Nag-rename niya Ah, ako. Di ba? Ako yun. Kasi galing ako sa isang meeting. Kaya Ah, PA, baka pwedeng tanggalin mo na yung screen share mo. Sige. Ano yung sabi ni Brad Manuel? Naka pa tong PowerPoint ko. Strong answer daw. Strong answer po. Okay. Sige po. So, meron ba kayong para topic natin next kung wala ako na ang ng topic yung napapanahon. Pero kung meron kayo, maganda yun ang talakayan natin. sige, ako na lang po magsasuggest, PA. Sige po. Yung sa Hebrews 12:1-2, kasi yun yung nasa coffee mug natin. Sige, tama. At Maganda. alam po ba ninyo na halos maiyak ako kagabi nung dinidesign ko yan? Kasi kung titingnan mo, 12:1-2, 12:12, 2012, 12 years. Tapos yun pa yung naging naging theme natin ngayon. Kaya i-share ko sa inyo mamaya yung design nakita nyo na pala yung design ng mug na
race of faith enduring to the end Mm. at 12. Napakaganda nung ano. So yun po siguro yung pag-aralan natin na how can I endure to the end? How can I be in the race of faith? Amen. Am I running a spiritual sprint or running a spiritual marathon? Mm. Kasi related po 'yan sa the end times na the end is coming soon, the end is now. So how can I run the race? Mm. Amen. Sige po. O, PJ, nagtaas ka ng kamay. Pastora Joy. Pwedeng i-subtopic natin kasi ang ganda na topic natin ngayong gabi. I-subtopic natin din sa sinadjust ni Leo. 'Di ba? You're running the race. 'Di ba may verse din na sinabi, you're running a good race. Tapos ano na yun? Yung na-trip ka. Who cut Sabi ni in Paul. yung verse na yon. So baka pwedeng i-subtopic natin yun kasi sa totoo lang it's my observation na pinakamahirap magpatawad or mag-move on kapag ang nakasakit sa'yo kasama mo sa church. Tama? So, syempre, you're running the race. Yes. Kasama mo ding nagre-race yung mga your brothers and sisters in Christ. May mga times na medyo matatapik ka, tapos medyo mawawala ka ng balance or ng focus. So, how can you endure running also? Nakasama mo din yung mga brothers and sisters mo in Christ. Yun po. Sige. Okay. Para maganda po yan na forgiving while running the race. Sige, yan Parang ang sinasabi mo, PJ, na umiinom ka ng tubig habang tumatakbo ka. Paano mo malulunok? Reality yan. Reality. Oh, let's kasi ang word of God kung walang practical application, wala pong power sa atin yan. Dapat may ano yan. May practical application. Baby, that's too loud, baby. Okay, sige. Ano na tayo? Kasi Pa-reserve po kami ng ha. ano na tayo? Ay, opo. 10:15 na. 10:15 na kaya ano na tayo? So, yun ang maging topic natin, yung mga napag-usapan natin. Alright? Amen. Sige po, Pastora Joan. Lead us in prayer. Andito na kasi yung dalawang makulit sa likod ko eh. Okay, pwede bang ipasa ko kay Brad Leo? Brad Leo na lang. Makulit Sige po. Sige. Let's pray. Heavenly Father, Lord God Almighty, salamat Panginoon muli sa pagka-Diyos niyo sa buhay namin. Tunay nga Panginoon na bilang inyong mga anak ay hindi mo hinahayaan Panginoon na hindi kami mapuspos ng kaalaman na patungkol Panginoon sa inyong kaharian. Salamat Panginoon sa gabing ito na muli tinipon mo kami upang Lord makinig sa inyong mga salita at sa mga napapanahong tanong, Panginoon, na napapanahon din sa aming mga kalagayan. Salamat, Lord God, na hinahanda mo kaming tumugon sa mga katanungan na maaaring magiging katanungan, Lord, habang nilalakbay namin, Lord, ang buhay na to tungo, Lord, sa inyong kaharian. Lord, maraming salamat sa katuruan na pinadaan mo kay Pastor Aldrin. Salamat sa mga kapatiran, Ama, na nag-contribute sa aral na ito ngayong gabi at salamat Panginoon na muli ay pinapahayag niyo sa amin, Lord, ang larawan ng inyong kaharian sa pamamagitan, Lord, ng paano ba kami lubusang mababago at paano kami makapagpatawad ayon sa katuruan ng inyong kapatawaran, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na narito. Pastora Joan, Ate Helen, Kuya Manny, Sister Melody, Brother Allen, si Ate Presi, Sister Joy, si Sister Ann, Sister Ling, Kuya Manuel. Salamat Panginoon na muli kahit Panginoon sa kabila ng mga kapaguran namin physical, kami Panginoon ay nare-refresh dahil Panginoon sa inyong sa kalakasan na nanggagaling sa inyo at sa pamagitan ng inyong salita. Lord, maraming salamat na minumulat mo kami, Panginoon, sa tunay na saysay ng aming spiritual na pamumuhay. At alam namin, Panginoon,
na habang ini-equip mo kami, mas lalo mo kaming pinagliliwanag, Lord, ang buhay namin, Lord, kung saan man kami maroon, nang makita kayo sa aming mga katauhan, Panginoon, at maging daluyan kami ng pagpapala, Lord, sa aming palibot. Maraming salamat, Ama, na binibigyan mo kami ng teknolohiya na kung saan, Lord, hindi man kami nagkakatipon-tipon sa isang lugar, subalit, Panginoon, sa pamagitan ng teknolohiyang ito, Lord, ang inyong salita ay napapag-isa kami sa pamagitan ng inyong mga salita. Ama, salamat. At sa gabing ito, sa aming pansamantalang paghiwalay, muli, Lord, hiling namin, Lord, ang katahimikan, kapayapaan namin mga puso, na sa aming pagpahinga, Panginoon, meron kaming kapayapaan at malasap namin, Lord, ang mga makalangit na mga panaginip. Salamat muli, Ama, at kahit, Lord, ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kapiling, ang mga mahal namin sa buhay na nakakaranas ng masamang panahon, Lord, pinapabayan namin, Lord, sa inyo ang pag-aruga sa kanila, sa kanilang mga pangailangan, Lord, lalo na comfort at katahimikan sa kanilang mga puso, Lord, na iniingatan nyo sila saan man sila naroon. At Ama, salamat sa inyong mga paalala, Lord, sa inyong mga salita. Sa aming pagpahinga, Lord, hindi lamang kami ang inyong bantayan, bantayan nyo rin po, Lord, ang inyong mga anak na nakikipaglaban sa kasamaan, lalo na, Panginoon, yung mga nakikipaglaban, Lord, sa sarili nilang pag-iisip, sarili nilang damdamin, Lord, na sa tingin nila, Panginoon, hirap sila magpatawad. Ama, pakagaanin niyo po ang kanilang pakiramdam, turuan niyo po sila lumapit sa inyong Panginoon, na kayo, Panginoon, ang siyang magpakalma sa kanilang mga pag-iisip, sa kanilang mga damdamin. And Lord, sa araw ng bukas, kung hindi pa kayo darating, nawa, Panginoon, madatan niyo kami na inuuna namin muli kayo sa inyong mga salita. Muli, Lord, tinataas namin, Lord, ang inyong banal na pangalan. Pinupuri, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak, ang Panginoon Kristo. Ito ang aming pagpapasalamat. Lahat ng inyong mga anak dito ay mayroong malakas na pagsabi ng Amen, Amen, Amen. 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 Praise the Lord. God bless po sa inyo, mga kapatid. Thank you po. God bless God po. bless. Salamat po mga kapatid. Thank you Good po. night. God bless. God bless po sa Brad inyo. Leo, si Helen, Brad Manny, Brad Manuel, si Tina, God bless Brad po. Alex, Brad God bless po. Sir Melody, Hello. Good night po. Good night sa inyo lahat. Kami na rin si siya. Sister Christina. Good night po. God bless po. Come. Good night. Good night, Good sister. night. Good night po, Sis Ann. Salamat po, Sis Ann. Good night po. Next